So kami lang po ang natira dun sa loob kasi ano, yung employer ko po nasa trabaho. Tapos tahimik po eh. Kasi yung alaga ko nanonood ng TV, tapos ako nagtatrabaho sa kusina. Tapos sarado po lahat. Kasi yung building na po yun, nire-renovate po yun, yung labas. Kaya hindi po pwedeng buksan yung bintana kasi pumapasok yung alikabok dahil nagtatrabaho nga po doon. Tapos tahimik. So wala rin pong sign na nasusunog sa baba. Basta po ano, bigla na lang na tumatawag yung amo ko. Pero po tumawag siya sa CCTV. Sabi niya, bumaba kayo kasi nasusunog na yung building natin. Sabi niya, baba kayo. Sabi niya ganun. Pagkasabi nung amo ko, nagawa ko pang patayin yung aircon, yung TV, tapos kinuha ko yung cellphone ko. Yun na lang talaga nakuha ko. Tapos sabay hablot sa alaga ko. Pero pinapakalma ko yung sarili ko kasi sabi ko, pag nagpanik ako, pag nataranta ako, yung presence of mind ko at saka yung lakas ng loob ko, baka mamaya dun pa matatrap pa kami, hindi ako makapag-isip ng maayos. So pagkahablot ko sa alaga ko, pagbukas ko ng pinto namin, biglang may usok na nga. Tapos ang kagandahan lang doon kasi yung paglabas namin, halos katabi lang din namin yung pinto ng fire exit. Kaya pagbukas ko ng fire exit, dali-dali kaming tumakbo, na halos mahulog kami. Pagdating namin ng 6th floor po, sabi nung alaga ko, "Auntie, hindi ko na kayang tumakbo. Pagod na ako." Sabi ko sa kanya. Iniisip ko, sabi ko, kung bubuhatin kita, mas lalong matatagalan tayo. Sabi ko gano'n. Kailangan talagang magbilisan natin dahil oras yung Sabi ko, "Siyan, kung hindi ka tatakbo, sabi ko matatrap tayo dito, parehas tayo mamamatay." Pagkasabi ko po nun, sabi niya, "Sige, ante." Sabi niya, "Let's go." Tapos, dali-dali po kami bumaba. Halos mahulog kaming dalawa. Pagdating pa po sa back door namin, halos, na-stuck po yung pinto. Hindi ko mabuksan. Yung mga 3 hila ko pong malakas, hindi ko po talaga mabuksan. Sabi ko, "Lord," sabi ko, "tulong." Sabi ko, tapos sabay hila ko ng malakas, biglang bumukas. Bumungad naman sa amin. Yung umaapoy na yung paligid, yung usok, may naglalaglagan na pong apoy galing dun sa taas, dun sa kabilang building na nasusunog. Nasusunog na rin talaga yung baba ng building namin. So nakita ko yung reaksyon ng alaga ko. Biglang napaatras. Sabi ko, baka magpanik yung alaga ko at tumakbo kung saan. Na hindi ko mahanap, makabitaw sa akin. Sabi ko, "Siyan," sabi ko, "huwag ka titingin sa paligid." Sabi ko gano'n sa kanya. "Huwag ka titingin sa paligid, ang gagawin lang natin, tatakbo tayo ng tatakbo." Tapos sabi niya, abang tumatakbo kami, takbo lang kami ng takbo, nagbabagsakan na yung apoy. Tapos umiiyak siya. Habang tumatakbo kami ng mabilis, sabi ko, "It's okay, Siyan, it's okay, Siyan." Halos 3 pa pong building ang nilibot namin, makapunta lang kami dun sa open area, sa may park na malapit sa amin. Kumalma lang siya nung nandun na kami, na nakita niya na yung lola niya. Tapos, dun pagkakita ko nung building na umaapoy na po, na nilalhaw mo na mismo yung building namin, yung tinitira namin. Dun lang parang nag-breakdown na, naiyak na talaga ako. Sabi ko, wala akong na-save. Sabi ko, yung gamit ko, yung ipon ko, sabi ko, nandun lahat. Pero, medyo kumalma lang ako. Sabi ko, "Okay lang yan. At least buhay ka at saka yung alaga mo." Kamusta ka po ngayon? Medyo kabado pa po dahil dun sa nangyari kahapon. Pero medyo okay na kay papan. Pwede niyo po ba maikwento sa amin anong nangyari? Kahapon po kasi walang activity yung alaga ko. So kami lang yung nandun kasi yung parents niya, yung employer ko, nasa trabaho parehas. Tapos yung alaga ko at saka ako, may kasama kaming popo. Pero yung popo may binili saglit sa baba, sa market. So kami lang naiwan na dalawa. Nanonood yung alaga ko, nasa kusina ako naggagawa, nagtatrabaho. That time ilang bata po yung kasama mo? Isa lang po kasi yung isa nasa school. So bali dalawa yung alaga mo, Opo. pero isa na lang yung Opo, sa'yo. isa lang. Tapos po walang fire alarm, wala kaming tahimik, ganun. Kasi sarado po lahat. Sarado po lahat, nanonood ng TV, yung alaga ko, ganun. Tapos po biglang, yung phone ko po kasi nakalagay lang sa bed ko na, kasi naka-silent lang siya.
Tapos biglang tumawag yung employer ko. Sabi niya, you go down because there's a fire. The building is on fire. And then, sabi ko sa alaga ko, Sean, we have to go. Hindi ko na naisip kung kunin ko yung gamit ko, passport ko, yung pera ko, ganon. Basta sabi ko, makalabas kami ng alaga ko. Kasi naano ko na rin yung usok na unti-unti nang pumapasok sa bahay namin, sa bahay ng employer ko. Tapos paglabas namin, may usok na nga. Tapos, ang kaanuhan lang kasi yung bahay ng employer ko, halos katabi lang yung fire exit. So, galing kaming, nasa 9th floor kami, yung usok, na amoy na namin. Sabi ko, Sean, takpan mo lang yung bibig mo. Sabi ko, kailangan natin tumakbo. Or else, sabi ko, mamamatay tayo dito. Talaga kayang magtumakbo. Sabi ko, hindi ko po siya binuhat. Kasi sabi ko, Sean, kailangan nating tumakbo. Or else, mamamatay tayo parehas dito. Matatrap tayo dito at mamamatay tayo dito. Sabi ko gano'n. Pagkasabi ko noon, biglang, okay auntie, let's go. Tapos, grabe takbo namin. Halos mahulog kami. Buti na lang talaga. Pero that time, malakas na po ba yung mga apoy? Nung time po na yon, pumapasok na yung usok. Tapos paglabas po namin ng back door, yung sa fire exit, na-stuck pa yung pinto. Kasi nga, hindi naman siguro ginagamit madalas. Kaya, grabing pilit ko yung grabing pilit kong pagbukas sa talagang na-stuck. Tapos pag nung nabukas, Diyos ko, bumungad sa amin yung apoy, yung nagbabagsakan na yung mga Sabi ko, Sean, takbo. Sabi ko ganun, huwag mong titingnan yung paligid. Sabi ko, takbo lang tayo. Hindi ko alam kung paano kami nakalabas dun kasi may bumabagsak na sa akin, ginaganon ko lang, awan ko kung paano ko na basta bumabagsak na yung apoy sa amin. Sabi ko, Sean, takbo lang ng takbo habang umiiyak kaming dalawa. Takbo lang, sabi ko gano'n. Na saksiyan namin yung Sinalubong na kayo, no? Oo. Tapos ang dami ng bumbero. Tapos kasi po yung unang nag-apoy na building, yung katabi namin. So habang inaapola nila yung building na yon, lumilipad na yung mga sa building namin. At nag-uumpisa na yung yung apoy sa building namin mismo. Kaya sobrang bilis. Habang inaapola din yung building namin, lumilipat na yung apoy dun sa kabila. Kaya nagbabagsakan na lahat ng Kaya grabe. Habang tinitingnan ko yung sabi ko, yung gamit ko. Pero okay lang kasi sabi ko, at least safe kaming dalawa. Kaysa naman kami natusta dun sa loob. Ko, Sean, pastor. Umiiyak na yung alaga ko. Sabi ko, Sean, kailangan natin makababa or else mamamatay tayong dalawa. Tapos, pag sabi niya, umiiyak na siya. Sabi ko, it's okay. Napakalma ko din yung nakita niya yung lola niya. Tapos, habang tinitingnan namin, umaapoy yung naiiyak na lang talaga ako. Wala na akong magawa. Sabi, okay lang. Basta safe kami. Kasi may pamilya akong nag-aantay sa Pinas.